Nilangaw daw ho ang pangatlong beses na pagbisita ni Pangulong PBBM sa Amerika. Yan ho yung pinapakalat nitong mga dilawang DDS na vlogger para ho sirain ang reputasyon ni Pangulong Bongbong Marcos sa muka ng bansang Pilipinas. Ito yung mga ano nila, napanood ko yan. Hindi lang isang vlogger lang yan guys. Marcos Jr. nilangaw sa US. Hindi lang siya yung napanood ko, kundi merong mga 4 or 5. And then, nung pinanood ko yung vlog nila, nakita ko, yung picture lang naman yung pinakita. Halatang edited, yung thumbnail nila, at bisag yung picture na pinakita nila mismo, doon sa kanilang live is edited. Ako, mayroon ako ipapakitang video sa inyo guys. Anyway, mamaya, na hindi naman nilangaw ho ang pagpunta, ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos doon ho sa APEC Summit sa Amerika. Anyway, basahin lang muna natin tong balita. Sabi dito, my third visit to the United States. On my sidelines on the APEC Summit, I expect to witness the signing of a number of the government-to-government, public-private, and business agreement, which have been under negotiation over the past several months, covering priority sectors such as nuclear energy. Nuclear energy, guys. Artificial intelligence to support weather forecasting, health sciences, particularly cancer research, diagnosis, treatment and prevention, manufacturing, and satellite connectivity. Diba? Kung sana yung nuclear power natin napahintulutan noong palang panahon ni Pangulong Marcos Sr. Eh di sana maunlad ng bansang Pilipinas ngayon, kagaya ng pag-unlad ng mga karatig bansa natin. Diba? Yung South Korea, Indonesia, Malaysia, at Vietnam. So, katulad na sana rin nila tayo ngayon. Katulad na rin sana tayo nila. Paano ba? Diba? Katulad na natin sana sila, kaso na-left behind tayo dahil nga sa pinulitika nga naman ang paglilingkod ni Corico. Anyway, balikan natin ang issue. Mamaya ipagpatuloy natin pagbabasa dyan. So, sabi ng mga dilawang DDS, diba? Dalawa na kasi yung kalaban natin ngayon, mga dilawan at mga DDS. Pero yung sa dilawan, ang iba kakampi natin dyan. So, sabi ng mga DDS, nilangaw daw ho ang pagbisita ni Pangulong Bongbong Marcos sa Amerika, sa APEC Summit. Pero wala naman silang pinakitang video, edited photos lang naman. Anyway, ipapakita ko sa inyo guys ang video kung saan masasabi nyo hindi naman nilangaw, fake news ho talaga sila. Trip talaga nila si Pangulong PBBM na gawa ng fake news, no? As always, kasi hindi na pagbigyan ng confidential funds itong si Inday, di ba? Lalo na sa mga DDS. Kaya trip na trip nilang kainin ng kahihiyan, lamunin ng kahihiyan si Pangulong Bongbong Marcos. Anyway, ito yung video, guys. Nilangaw. Kita nyo, nilangaw. Diba? Ba't walang sound? May bagong silang, may bago ng buhay, bagong bansa, bagong galaw sa Yan. Klarado naman ata. Short clip lang yan na kinuha ko galing sa PTV. So anyway, ba't na ganito yung kilay ko? So anyway, nakita nyo bang nilangaw? Ha? Nakita nyo ba na walang umattend? Natatatlo lang yung umattend. Kasi may nakita ko isang vlogger, 3 lang daw yung umattend ng mga Pinoy. Tapos ang karamihan daw ay mga kasama daw ni Pangulong PBBM sa pagbisita. Si Martin daw, ganyan-ganyan. So, ano yung sinasabi nyong nilangaw? At saka bakit galit na galit kayo na pumupunta si Pangulong PBBM sa ibang bansa? Bakit nyo minamasama? In the first place guys, yung paglilibot ho
'Di ba? Paglalamirda na lang kasi yan naman yung term na gusto nyong marinig, 'di ba? Yung paglilibot ho ni Pangulong PBBM sa iba't ibang bansa, naghahanap yan ng new opportunity para sa ating mga mamamayang Pilipino. Hindi yan basta libot lang, gala, inom, 'di ba? Manood. Hindi yan ganun eh. Kasi pinupunduhan din yan ng pera ng bayan, yung taxes natin. So, syempre si Pangulong PBBM, pinapahalagahan niya ang bawat sentimo na nagagastos ng pera ng Pilipino, 'di ba? Public funds, public money. Binavalue niya yan na gusto niya as a return, mas meron tayong mas ma-achieve for the better economy, for the sake of the people of our country. Hindi yan basta-basta lang na, 'di ba? Hindi yan basta-basta lang na naglamirda ang ating Pangulo. Meron niyang pakay, meron niyang motibo na siyang magpapaunlad para sa ating bayan. Tingnan niyo yung kanina, ano yung sabi? Signing sectors such as nuclear energy, artificial intelligence, support, weather forecasting, health science, blah blah blah, madami pa. So hindi naman yan para sa pansarili niya eh. Para yan sa ating mga mamamayang Pilipino. Kasi pag umalis si Pangulong PBBM, pagbalik niya, meron niyang magandang balita. It's either job opportunities. Yan lang naman talaga yung pasalubong niya pag uwi. Job opportunities para sa ating mga mamamayang Pilipino. So bakit yung minamasama? 'Di ba? Okay, going through, as with my previous visit, I expect to meet with an American business leader to further promote trade and investment opportunities here in the Philippines. Our economic team and I will be joined by a high-profile business delegation and exploring new and expanding partnership. Nagawa ba ito ni Digong? Wala, kasi kaaway niya yung Amerika. Diba? Hindi niya nagawa. Ang ginawa niya, nagsip-sip siya sa mga China. Umutang siya ng umutang. Ay, laki ng tubo ng mga China, mga Chinese sa atin. Ngayon, ano na pala mo, Digong? Diba? Si Pangulong PBBM yung magbabayad ng utang mo. Milyong-milyong inutang mo. Imagine, ginagawa niyong masama ang mga bagay na ikabubuti naman natin. So, sabi nga ng iba, diba? Hanggat hindi pa nila nararanasan, hindi sila magsasalita. Puro lang yan paninira. Kumbaga, ang nangyayari dito kay Pangulong PBBM, mag-isa niyang tinatakay ang mga problema. Tapos kapag may nakain na tayo, saka lang natin pupurihin ng isang tao. Ganun o yung mga Pilipino, mga crab mentality. Kaya ang iba, hindi umuunlad dahil sa kanilang pangit na mindset. Dahil sa kanilang pangit na kilos. Kung gusto nyo umunlad tayo, simulan nyo sa sarili nyo. Diba kasi ang presidente, tumutulong lang yan para mapaunlad tayo. So, nagsisimula yan sa mindset natin. Gusto mo palang umunlad, wag kang sisi ng sisi sa gobyerno, magtrabaho ka. Diba? Gusto mo palang umunlad ang buhay mo, bakit nakahilata ka lang dyan? Bakit puro reklamo? Bakit puro rally ka? Imagine, yung mga bagay na dapat pinapasalamatan na lang natin, ginagawa mo pang masama. At ang pangit pa guys, karamihan sa mga nagrereklamo, hindi naman taxpayer. Hindi naman pala sila mga taxpayer eh. Kuda ng kuda, sarap mong hambalusin, mga nayupak to. Anyway, yun lamang ho guys. As me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.